Hi guys, welcome back. Once again, advice 40 days is ang Diyos anak ang umahatol sa mga taong makasalanan. Ganito po yan eh. Kung ikaw hindi mo kinikilala ang ating Diyos anak, patuloy kang gumagawa ng mga masasamang gawa dito sa ibabaw ng lupa, ay pues, ang bagsak mo dun sa Hades, sa impyernong hindi namamatay ang apoy, lalong-lalo na ang uod na buhay na hindi namamatay. Patuloy kang sasaktan at mapapasok sa init doon. Kung ikaw ay nagbabago at tinatalikuran na lahat ng mga masasama mong gawa dito sa ibabaw ng lupa, ahatulan ka natin Diyos anak na buhay na si Jesus Christ sa tamang landas. Kung ikaw ay nagbabago at nagsisisi sa kasalanan mo, yayakapin ka niya at ililigtas ka niya sa kadiliman. Kaya habang maaga pa't may oras ka pa, habang buhay ka pa rito sa ibabaw ng lupa, dahil naman tayo pang habang buhay dito sa lupa na bumuhay, may hangganan ating buhay. Kaya ikaw bilang isang mabuting tao, gumawa ka lang po ng mabuti para sa kapwa mo. Andiyan tumulong tayo, rumispeto tayo, galang natin ating mga magulang. Huwag tayo mambuli, huwag tayo gumawa ng kung anong makakapahamak ng ating kaluluwa. Basta palagi natin isipin ang ating kapwa-tao na mapabuti to. Lagi tayo magdasal kasi ang dasal lamang po ang ating sandata para dito sa mga demonyo espiritual na pumapasok sa puso at isipan natin, para hindi tayo matukso ng demonyo spiritually. Kasi kapag nakakagawa tayo ng hindi maganda sa kapwa-tao natin, pinapasok na tayo niya ng spiritual ng demonyo sa isip at sa puso para magalit tayo at magtanim tayo ng galit sa kapwa-tao natin at magsip tayo ng hindi maganda para sa kapwa-tao natin. Kaya tayo nakakagawa ng hindi maganda para sa kapwa-tao natin. Ang gawin lang natin, lagi tayo mag-isip ng ikabubuti at lalong-lalo na ingatan natin ang bibig natin na makapagsalita ng di maganda sa ating kapwa-tao natin. Ako, hindi po ako perfectong tao ko. Minsan po kasi nakakapagsalita ako sa kapwa-tao ko ng di maganda. Pero minsan nagsisisi ako, nagdadasal ako na patawarin ako ng ating Diyos Ama. Tao lang po ako na makasalanan. Hindi po ako perfectong tao. Kaya lang po ako minsan, ang pasensya natin ay nasasagad. Kaya minsan nakagawa tayo, nakakapagsalita tayo ng di maganda sa kapwa-tao natin. Huwag po natin ugaliin yun, ganon. Magbago tayo, baguhin natin sarili natin. Ingatan natin mga bawat salita natin na ibubukas o ibibigkasin sa ating kapwa-tao natin na makakasakit tayo. Maging mabuti, maging kind o nice sa pagsasalita. Kahit sobrang sama na o kasama ng kausap mo, maging nice pa rin tayo para sa Kanya. Kasi kalugod-lugod yun sa mata na ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Mas lalong mamahalin ka ng ating mga Diyos kapag nagpapakumbaba tayo at di tayo nagmamataas sa mga salita natin binibigay sa ating kapwa-tao natin. Tulad ko, talim kasi ng salita ko, pananalita ko sa kapwa. So, naisip ko na baguhin yun. Maging kind o nice na lang sa pananalita. Kahit sobrang sama pa ng kausap ko, magiging nice o mabuti na lang ako para sa kanila. Pero pag nasagad na ako, syempre, tao lang tayo na nakakagawa ng mga salita na hindi maganda at nakakasakit tayo para sa kapwa-tao natin. Pero maging bago tayo magdasal para hindi tayo makapagsalita hindi maganda sa ating kapwa-tao. Kaya ikaw, magbago ka na at lagi magdasal para maiwasan mga tukso na pumapasok sa iyo ng spiritual ng demonyo. Kaya hanggang dito na lang po ang aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.